Hello, brothers and sisters! Welcome to join us today. Sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi regular na nakakadalo sa fellowship dahil sa abalang schedule ng trabaho at buhay pamilya. Ngunit marami ang hindi nakakaunawa kung anong kahihinatnan ng hindi regular na pagdalo sa fellowship. Ngayon ay magbabahagian tayo kung bakit napakahalaga para sa mga Kristiyano na regular na dumalo sa fellowship. Nasusulat sa Biblia na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang pagdalo sa mga pagtitipon ay isang bagay na dapat sundin ng mga Kristiyano. Ngunit ngayon, ang ilan sa mga kapatid ay hindi maaaring gawin ito ng regular dahil inaalala nila ang kanilang mga sariling trabaho, ang buhay pamilya, at marami pang iba. Ang ilan sa kanila ay itinuturing din na ang pagdalo sa pagtitipon ay isang labis na pasanin. Iniisip na sapat na magbasa lamang ng mga salita ng Diyos sa bahay. Sa totoo lang, ang dahilan na maaari nating isaalang-alang na ang pagdalo sa mga pagtitipon ay isang pasanin at piliin na lang isakripisyo ang mga pagtitipon para sa buhay pamilya at trabaho ay dahil na hindi natin naunawaan ang kahulugan ng pagdalo sa mga pagtitipon at ang mga bungang ng hindi pagdalo sa pagtitipon. Ngayon, magkakaroon tayo ng fellowship tungkol dito. Paano tinitingnan ng Diyos ang mga Kristiyanong hindi dumadalo sa mga pulong? Basahin natin ang sipi ng mga salita. Mayroon ka lamang matatamo mula sa iyong pananampalataya sa Diyos kung ituturing mo itong pinakadakilang bagay sa iyong buhay. Mas mahalaga pa kaysa pagkain, damit, o ano paman. Kung naniniwala ka lamang kapag may panahon ka at hindi mo kayang ilaan ang buong pansin mo sa iyong pananampalataya at kung palagi kang nakalublob sa kalituhan, wala kang mapapala. Mayroong ilang taong na ang paniniwala ay hindi kailanman kinikilala sa puso ng Diyos. Sa madaling salita, hindi kinikilala ng Diyos na mga alagad niya sila dahil hindi niya pinupuri ang kanilang paniniwala. Para sa mga taong ito, ilang taon man nila nasunod ang Diyos, hindi kailanman nagbago ang kanilang mga ideya at pananaw. Para silang mga hindi mananampalataya, sumusunod sa mga prinsipyo at paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng mga hindi mananampalataya at sa mga batas para patuloy na mabuhay at pananampalataya. Hindi nila kailanman tinanggap ang salita ng Diyos bilang kanilang buhay. Hindi kailanman naniwala na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi kailanman nilayon na tanggapin ang pagliligtas ng Diyos at hindi kailanman kinilala ang Diyos bilang kanilang Diyos. Ang tingin nila sa paniniwala sa Diyos ay libangan ng baguhan at tinatrato siya bilang isang espiritual na pagkain lamang. Sa gayon, hindi nila iniisip na mahalagang subukan at unawain ang disposisyon o diwa ng Diyos. Anong tingin ng Diyos sa gayong mga tao? Ang tingin niya sa kanila ay mga hindi mananampalataya. Mula dito makikita natin na bilang Kristiyano, kailangan nating idambana ang Diyos sa ating puso. Kahit na sa ating buhay o sa trabaho, dapat nating unahin muna ang Diyos at gawin ang pagdalo sa mga pulong, pagdarasal sa Diyos at pagbabasa ng mga salita ng Diyos bilang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Ito ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa Diyos. Kung nasisiyahan lamang tayo sa paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, ngunit hindi natin pinapahalagahan ang pagdalo sa mga pagpupulong, at kung kinukuha lamang natin ang paniniwala sa Diyos bilang espiritual na panustos at binabalisa ang ating sarili sa paggawa ng pera at mga bagay na makamundo araw-araw, iniisip natin na walang pagkakaiba kung tayo ay dumalo sa mga pagpupulong o hindi. Kung gayon, sa pagkasagawa ng paniniwala sa hindi interesadong kaparaanan, hindi ba tayo eksaktong kapareho ng mga hindi mananampalataya? Ang mga hindi mananampalataya ay hindi nagmamahal sa katotohanan.
hindi hinahangad ang buhay na galing sa Diyos, at nakikibahagi sa pagkita ng pera, pagbibigay kasiyahan sa kanilang sariling laman. Kung tayong mga mananampalataya sa Diyos ay nagbabahagi ng parehong layunin ng gawain at parehong direksyon ng buhay ng mga hindi mananampalataya, anong iisipin ng Diyos sa ating pananampalataya? Tutukuyin tayo ng Diyos bilang mga hindi mananampalataya alinsunod sa ating walang malasakit at walang pakundangang pag-uugali sa paniniwala sa Diyos. Hindi niya tayo kikilalanin bilang kanyang mga tagasunod. Dahil naniniwala tayo sa kanya, ngunit hindi talaga natin siya sinasamba at ayaw nating tanggapin ang kanyang kaligtasan o kumilos alinsunod sa kanyang mga kinakailangan. Bilang resulta, ang ating pangwakas na kalalubsan ay magiging katulad ng mga hindi mananampalataya, nahahatulan at parurusahan ng Diyos. Sa gayon, makikita natin na regular man tayo o hindi sa pagdalos sa mga pagpupulong ay pinapakita kung tunay tayong naniniwala sa Diyos o hindi at kung tayo ay sumusunod sa katotohanan. Kung palagi tayong gumagawa ng mga dahilan upang maiwasan ang pagdalos sa mga pagpupulong at hindi pa rin tumatalikod sa ating maling pananaw sa pagpupursige, kung gayon, hindi natin marahil makakamit ang katotohanan o buhay kahit gaano karaming taon na naniniwala tayo sa Diyos at tiyak na sa huli tayo ay aalisin. Sa makatuwid, hindi tayo pwedeng maniwala sa Diyos alinsunod sa ating mga kuro-kuro at imahinasyon o hihinto sa pagdalo sa mga pagpupulong sa tuwing hindi natin nais. Sapagkat kung maniniwala tayo sa Diyos sa gayong paraan hanggang sa wakas, hindi tayo kikilalanin ng Diyos bilang kanyang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa pagdalaw sa pagtitipon at kung may anumang suliranin o problema ka, malayang makipagbahagyan sa atin. Sabi nga, kung gusto may... Kaya mga kapatid, patuloy na dumalaw sa pagtitipon at basahin ang mga salita ng Diyos. Kung may anumang paghihirap o problemang kinakaharap, malaya natin itong pagbahagian at hanapin natin ang kalooban ng Diyos at magawang solusyonan ang mga ito sa tulong ng ating Diyos. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Salamat sa Diyos. Hanggang sa muli mga kapatid. Paalam!